sa reseta na luko. Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Di wang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtugtog aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. Yo! Welcome sa panibagong episode ng Pasiyo ng Bawat Turado. Ako ang Batas, aka Ginoong Rodriguez. Yeah! Kamusta kayo? Yeah! Kamusta kayo mga pare? Review tayo ngayon ng Pistolero J Black. May mga nagre-request niyan, so why the fuck not? Diba? Kailan kaya upload yung unang Isa Buhay battle ngayong taon, no? Wala nang paligoy-ligoy pa. Gawin na natin, yo. Yes, sir. Left top, on 14, dito pa rin. TIU Theater Makati, pang 10 laban ngayong gabi. Grabe yung marathon na yun. Isang malaking shoutout sa lahat na nandito pa rin. Lahat ng sumasama sa atin, lahat ng mga kasama natin bukas at sa mga susunod pang taon. Flip top magigay para sa mga sarili nyo. Abangan nga pala, Flip Top Huawei 2.0, makikita nyo yan. Next year lalabas yan at mga bagong disenyo, silipin nyo lang yan. Siyempre, shoutout sa Extreme, sa TNT, Extreme Gaming. At sa kanan ko, Tondo, represent para sa inyo. Mag-iayay tayo lahat para sa Isa Buhay Champion, Pistolero. Puta. Parehas nga palang champion to. Puta. Oo nga. Shit. Wala ko idea kung sinong panalo dito. Tapos nawala sa isip ko. Oo nga, no? Tangina, parehas pala ng champion to. Nice! Minsan nakasenti, trip mo bang bumomba? Doon ka lang sa ged. Bumomba! Puta! Toma lang ng toma. Pistol here, shoutout sa TMT Play, syempre. Maraming shoutout din sa Camp to Win. Shoutout sa Camp to Win, Hush Music, Diluvio Ael, Tondo Tribe, 3GS, Kapi. TMT Play nga pala. At shoutouts nga pala, syempre, Rapolo. At sa kaliwa naman, Lapu-Lapu City represent para sa inyo lahat. Mag-iayay tayo lahat para sa Isa Buhay Champion na si J Black. Sa mga sakripisyo nga, amo ang gibuhat katong ka. May kasugod pa naghuot pa pagsugod, pero karon na nga hurot na mga magbawog utong sa dulang na nalunod ha. Sarap. Champion versus champion, yo. Isang pagpugay sa inyong dalawa. Yeah. Ina-inize. Shoutout CAL, SSWB, 99 Gang, Rapolo, Darker Clothing, Hypebeat, Boss G, Ninfox, Bandig, Gawana naman, Panes, Reggie, Paradela, at syempre kay Rose at sa baby namin na si Ice. Shoutout palagi, Boss Benji. At nanalo ng coin to si J Black. Piliin niyo mauna, Pistolero. Tig-2 minuto dapat. Pakinggan natin, unang banat, Ahon 14, Day 1. Pistolero. Y'all ready? Everybody say sheesh! Nakanaks! Di na long hair si Tropa. Kamusta, Doris Bigonya? Ano feeling mo? Dikdikan to? Salpukan ng bara? Isa buhay champ! Isa buhay chamba! Putang ina. Nung nanalo ng flip top, binigyan ng reward ni Mayor, 30K. Kasi sa Lapu-Lapu, siya daw ang pride. Sa buong city, pinag-motorcade. Tapos siya din yung pinag-drive. Nagpasalamat pa talaga kay Mayor, tuwan-tuwa siya daw yung bida. Sabi niya, laking bagay nito, Mayor, salamat po sa gasolina. Sinang-ina mo ka. Kung makapagyabang ka na champion ka, kala mo may performance ka na epic. Siya daw ang patunay na kahit sino pwede magkampiyon.
Kapag pandemic, tangina mo, pandemic champion. Sino ba isang pandemic champ? Si M-Zite? Ang kulit. Na magagaling nun, takot magkaubo. Kaya yung pagkapanalo, napakadali mong nakamit. Ibig sabihin, ikaw yung pinakamagaling nung maraming may sakit. Anong feeling? Na ikaw yung 2021 champ, tapos labang Lip Cram at M-Site yung tumatak na laban. Anong feeling na tinalo mo si Goryo sa isang close fight pero first round niya yung pinag-usapan? Anong feeling na after kanyang pahirapan, tinalo ko si Goryo gamit round 1? Ganong kakahina. Kinailangan mo pa magshabu at addict bars para yung palakpakan mata mo. Kaya mo nasilat si Goryo na una siyang malobat kaysa sa'yo. Hindi ka nanalo dahil malakas ka, sadyang pahina kanyang takbo at talagang pupurol yung talas pag binangga mo sa bato. Tangina. Ginagawa niya daw yan para sa mama niya. Ang bait sa magulang nakatuon. Ginang Alyaso yung anak niyo nagsasyabu, para sa'yo yun. Congrats! Siya daw si Travis Barker, kontrolado niya yung palo. Ang lupit din kung iisipin. Siya'y responsableng nagsasyabu. Yan yung gusto niyang sabihin. Hindi ito uubra sa akin, mapa-freestyle man o written. Kung kontrolado mo yung palo, ako nagdidikta ng rhythm. Tangina mo, pag bumabattle ka nga, yung mata mo, panay ganto. Kontrolado yung palo. Kontrolin mo muna yung mata mo. Okay nang ina mo ka. Mata mo pumipitik, ganyan, no? Nang ina mo ka. Pansin nyo ba? Pagkatapos bumara, may 2 pitik. Tignan nyo. That's true. Kami 4 bar setup lang. Siya 4 plus 2. Tangina mo, bigla-bigla ka nagsisignal light, hayop ka. Kahit steady lang at nakain to. Tangina mo, J-Block, pa-check up ka na. Baka sira na wiring mo. Yung kanan nag-iisip, yung kaliwa panay pikit. Ayaw mo pa rin tigilan, literal na yung side effect. Yun ang ina. Sige, batak lang ng batak. Mapapati din yan pag naglaon. Kung gising na gising ka pa, mamaya hindi ka nababangon. Dahil wala akong pinagkaiba sa hinihitit mong lason. Yung akala mong kontrolado mo, unti-unti kang nilalamon. Kinangina, pinagsigawan kanyang bisyo para sa palakpakan nyo. Kaso huli na ang lahat bago mo natanto. 100K remake to God Lord. Puta angas o. Wag ka magtala, may pistol. Gago, bypass to. Kaya round mo na. Di uubra sa akin yung mga bara mong pilit. At bibigyan ko kayo ng tip para di kayo tuluyang mainip. Kung di nyo trip si J-Block, wag nyong pilitin makinig. Bilangin na lang natin kung ilang ulit siya pipikit. Unang palat, pakinggan na. 1, 2, 3, 4, 5. Bigyan ko 5 points si Pistol doon. Natripan ko yung isa buhay Chamba kung paano niya sinabi yun. Yung siya din yung pinag-drive ang kulit motorcade. Tapos yung pinakamagaling sa lahat ng, kumbaga habang lahat may sakit. Ganun eh. Ano lang, yung parang, yung laro lang nun, nung ideas nun. Natripan ko. Tapos yung pupurol yung talas pag binangga sa bato. Although, para lang alam ng lahat, hindi ko na maalala kasi, ano ba, sinasabi ba niya na pumapalo si Spade? hindi ko maalala yung battle eh. Pero, para lang sa kaalaman ng lahat, hindi totoo yun. Tapos nagdidikta ng rhythm. Ang ganda nung ano na yun. Kung ikaw nagko-control ng palo, ako nagdidikta ng rhythm. Solid. Marami siyang, kumbaga ang tagal niya sa angle na yun. Sayang, parang sinubukan niya sigurong pigain lahat ng pwede pigain sa angle na yun na para sa akin naging dragging na siya. Kaya pagkatas nun sa rhythm, parang hindi ko na masyado natripan na yun at yun pa rin yung pinapunchline niya at pinupunto niya. So, hindi ko na pinuntuhan. Yun, pero, ewan ko pa, siguro, hindi ganun kakomportable yung pakiramdam ni Pistolero dito sa round 1 na to, sa stage, sa pag-deliver niya, ramdam ng lahat yon. Tapos, marami siyang punchline na
hindi nagland na maayos. Kumbaga, kanya rin hindi masyado nireacta ng mga tao. Although ako hindi ako bumabase sa ganun masyado, pero yan, evident siya na alam mo na hindi naging effective yung iba niyang punches, kumbaga. So, 5 points. Pata natin round 1 ni J Black. Sir. Ginawa to, sir. Nahihirapan na ako. Anong feeling? Feeling ko malolobat na ako. Tangina. O sige na, ikaw na nga magaling. Ikaw na panalo. Kailangan ko din ito ngayong Pasko, tol. Hayaan mo na ako magtrabaho. Round 1 game? Congratulations sa'yo, Peace. Kasi narating mo'y malayo-layo na rin talaga. Dating nag-freestyle lang sa streets at may speaker pang dala-dala. Nakilala ka dahil kay Smagla, sheesh! Pasalamat ka sa kanya. Pero sa'yo ngayon marami nang inis. Puntahan ba naman sa sementeryo yung hari at mag-rap sa puntod niya? Kahit i-rebat, di madedenay. Milyon na nakakita ng iyong katangahan. Pero ayos lang yan. Yung takoyaki mismo, kainin mo na lang. Malilimutan mo yung nakaraan mo. Problema na pinagdaanan din na kailangan lampasan. J Black versus J Flag. Wala talagang tatalo sa nag-iisang OG Enigma sa paggawa ng match-up. Unpredictable. Di nakabase sa comments na talaga namang para sa hip-hop. At isa yon sa rason kung bakit hanggang ngayon namamayagpag pa rin ang flip-top. Sumali ka raw sa PSP, O doon na lang kayo para maging malinis naman ang mga laro sa liga na to. Huwag ka na dito maglaro, Last game niya na to, O pag bumalik ka pa raw dito, babarilin ka ni Enigma. Babarilin? Pistol? Sa pistol, yun ang PSP. Seryoso, bakit mo ako gustong-gusto kalabanin? Handang-handa na ba yung game plan mo sa round 3 na ako ay wasakin? Ganyan siya, di ba? Kung ano-anong masasakit na salita sasabihin. Sige nga, ganyan estilo, try natin gamitin. Natakot sa akin mga champion nyo! Wow. Di ba tumanggi ako sa'yo ng maayos? Di ba? Di ba? Ba't di mo maamin? Alam nga naman sabihin ko pa sa'yo na may postpartum pa si Mrs. Di pa talaga maganda lagay namin. Di ba? O kahit sabihin ko pa sa'yo, baliwala rin, di ba? Tas sa'yo, yung tumanggi ng maayos, natakot pala. Abay gago! Nasobraan kayo kaka real motherfucking MC. Nalimutan nyo na maging tunay na tao. Di ako patok. Di ako malakas. Walang stilong pumatak. Di ganun ka-teknikal, di ganun ka nakakatawa, pero salamat pa rin sa palakpak. Responsibilidad sa liga. Responsibilidad sa pamilya. Tumatanggi lang ako kay Enigma pag may mabigat na problema nung pandemya. Heavyweights, takot na magpakita. Ako, swab test from Cebu to Manila. Inisip ko ba yung kaligtasan at kalusugan ko? Hindi na. Yung TF ko, worth it ba para pumunta? Hindi pa. Pero nang nagbunga na, kala nyo talaga, sumambalan ako sa gera. Ibahin nyo ako sa mga champion nyo, punyeta, na kailangan pa ng malaki na kwarta para lang ulit magpakita. Kaya mahiya-hiya ka naman kung ididis mo lang yan ngayon. Sige lamang na kayo sa akin sa utakan, pero di nyo matatawaran ang puso ng kampyon. Hindi ako takot marinig sa isang loser na kagaya mo ang mga kahinaan ko na matagal ko nang tanggap. Basta sa mga hain ko walang nag-aambag at di ako mapagpanggap. Isang beses sa isang taon lang kung makaganap. Nung isa buhay lang naging babad. Bisaya nga bisag di magkadimao ang gusto isulti sa Tagalog. Pero mintigiyapon mo palang. Ngayon, Mr. Character Assassinator, sagutin mo ako dito sa harap. Di pa napakatagal mo na sa gantong laro ni minsan hindi ka nag-stop. Napakalayo ng ating experience gap. Wordplay, multi-gestures, delivery, may nilamang kabakap. Nasa 27 battle mo sa flip-top. Ang mag-breakdown lang ng estilo, ang pinaka-improvement ng yung rap, ano? Bagay na kahit si Hip Hop Heads TV nagagawa. Pag naka-zone na sa round 3, kala nyo talaga nagwawala. Pero
Pero pag na-point out yung weakness, pansinin nyo yung muka. 3GS ka nga. Lakas mga star, pero pag nagantihan, kung umiyak, ang lala. May mga achievements din ako. Pero walang panama yun ikukumpara sa kanya. Pero hinahamon niya pa rin ako. Kasi deep inside, hindi ka talaga masaya. Kaya anong kontento, imbento, huwag mo nga ako gawing tanga. Nagpaparamdam ka sa lahat ng kampiyon kasi gusto mo rin maramdaman kanila. Hindi ramdam yung akin. Alam ko yung gago. Ang masakit sa'yo, hindi rin. Kahit nag-champion ka, saksi ang mga tao. Kaya sige, galingan mo lang sa pag-iimbento. Pamukha mo gano'n to kawak. At huwag kang pumalpak sa napili mong atak. Please, bigyan mo ako ng katotohanan na hindi ko patanggap. Parang kumbaga parang naglabas siya ng mga saloobin niya, tas yung usual na ginagawa rin sa battle, hindi naman usual pero ginagawa ng iba na medyo self-eject. Sinasabi niya na wala nagmarka sa mga ginawa ko, ganon. Yung parang 8 Mile style nga na nilaglag na niya sarili niya para hindi mo na siya pwedeng laitin tungkol sa mga bagay na yun. Ginawa ni Jay Black sa first round para wala nang dating yung mga sasabihin ni Pistol, gano'n. Pero bigyan ko ng 2 points yun. Nagustuhan ko yung nalimutan nyo na maging tunay na tao. Yun, magandang punto siya. Bigyan mo ako ng katotohanan na di ko patanggap. Solid din yun. Para sa akin lang ang haba ng round na yun. Tapos, parang naglabas na siya ng sentiments niya. Tapos, hindi siya, kumbaga yung sulat, hindi pang battle rhyming. Ganon. So, yun, 2 points to 5. Nakuha ni Pistol round 1. Spatan natin round 2 ni Pistol. Gusto mo ng katotohanan hindi mo matanggap o pagkatapos nito uuwi kang patay? Tinawag niya akong J-Plug kasi pagkatapos nito, bandera ng Tondo yung magwawagay-way, tangina mo. Tinangina, pare, hindi ubra sa akin yung banat mong may tililing. Breakdown lang daw yung kaya kong gawin. Marahil totoo, hindi naman sa pagmamayabang. Pero dahil sa pagbe-breakdown ko, maraming MC'ng gumaling dyan, tangina mo. Tinangina, pinag-rhyme niya yung chainsaw man, sa dedo man, sa demonyo man. Puta ang galing. Kahit masagwa na pakinggan, pinagpilitan niya pa rin. Man to man, parang nag-threesome na bading. Okay nang ina mo yung laban yun ni Lil Strokes. Hindi ko malilimot yung sinabi mo doon. Sabi niyo, shoutout talaga kay Lil Strokes. Matagal ko ng tropa yan. Malaki talaga yung titi niya. Totoo talaga yun. Putang ina pare, that's what? Pagkatapos mong i-cock-block, pinuri mo yung black cock. So, ibig sabihin, legit. Nasinlaki yun ng titi ng kabayo. Ikaw pa mismo ang source. O ngayon, alam na namin kung ba't yung clothing mo, dark horse. Sabi niya kay Rage, utak mo maluwang parang brief ni Crazy Mix. Ikaw ba'y sure doon? Putang ina mo ako, sure ako hindi yun maluwag pag si Crazy Mix may suot nun. Ibig sabihin, ini-imagine mo suot mo brief niya? Pero in-imagine din ni Pistol. Tanginan to, puro katarantaduhan. Di mo sinabi, gusto mo pala ng duyan. In-imagine mo din. Trip ni Crazy Mix, tol. Lakas ng trip mo, papi. Bagay daw kasi sa Dark Horse kasi tatak ng brief niya, Jackie. Oh, di niya nasakyan. Buhay niya daw, bukas na libro. Kasi titulong pamagat ang unang nakikita. Ayos Buhay mo, bukas na libro, titulong pamagat unang nakikita. Paano ka ba magbasang hayop ka?
Ano yung libro ng buhay mo? Yung title nasa page 152? Kung saan napupunta? Tanginang buhay ano, di ko pa binabasa, magulo na. Mukhang manhid na sa insulto, sagad pagkabanuto. Humawak na ng libro, puta, hindi pa rin natuto. Samantalang ako, for 3 straight years na natiling matibay ang tayo ko. Malupit pa rin ang tindig kahit walang librong isinaulo. Tangina, nagkagawa ka pa ng libro? Di mo nga maayos yung name tag mo? J Black with QUE. Dapat J Black U. Kinangina mo 2023 na, Jeje mong kapatid. Angas ng pahangalan mo, hanip. Favorite niyang merienda, bananak. Favorite niyang ulam, barbek. Yan si J Black, ang battle rapper na nakakatamad panoorin. Siya naman si J Black 999 pagkasama yung mga kageng-geng niya na close friends. Pero sa FB, siya ay devil. Puta pare, dope din. Pangalan niya J Black 666. Oh man. 666, oh man. Ulul, wala ka pa rin bilang kahit makailang palit pa yan. Gago di ka top contender, pampapawis ka lang. Isa buhay ran mo, kulang pa sa views ng finals ko, awit naman. Dami ng pangalang pinakilala, wala pa rin pagkakakilanlan. Bago mo sana piniling humarang sa aking daan, inaral mo muna kung paano makiramdam. Di na para sabayan ka pa sa balikatan dahil di mo deserve yung title, akin na yan. Bigyan ko 3 points yung round na yun. Astig lang kung paano niya tinahi yung papuntang Dark Horse. Kung ginamit niya angle yung kay J Black, ay kay Lil Strax. Tapos yung di ko pa binabasa, magulo na. Maraming butas yung scheme na yon para sa akin, pero pinuntosan ko na rin, okay na rin yun. Tapos yung Omen 666, Omen na laro, yun pinuntosan ko na. Parang parehas silang hindi game dito sa battle na to, napansin ko. Ewan ko, ubos ba sila o hindi sila inspired sa isa't isa na mag-isip. Pero yun, 3 points kay Pistol. Spatan natin ang round 2 ni J Black. Yeah! Puro failed lines. Until round 3, mag-i-stick ka ba doon? Alam mo ba, sinadya kong maliin lahat ng yon para may mga punchlines ka ngayon. Oh, pansin nyo na ba? Matapos yung round 1 ko, nawalan siya ng kalma. Dinadamihan na yung rebat kahit hindi na maganda. Yung delivery niyang dalang-dala, unti-unting pasigaw na. Pasigaw na! Madali ka lang basagin, tanga! Kung umubra ka sa mga kalaban mong magaling lang magsulat, ibahin mo ako na magaling magbasa! Let's go! Let's go! Kasi alam na alam ko kung bakit siya ganito. Dating matabang binuli, ngayon gumaganti to. Alam nyo na kung saan to galing. At alam nyo kung ba't to nabuo. Ikaw ay bunga ng marahas na komunidad ng Tondo. Ikaw yung matabang umiiyak pag inarbor yung hindi mo pa nakakagat na pork chop. Ikaw yung matabang sinasapak lang ng payatot dun sa com shop. Tinawanan ng childhood crush nung pinakita yung edits niyang sinliit lang ng thumbtacks. At higit sa lahat, hindi ikaw ang kumakain sa mga pabaon ni Mama sa Mickey Mouse mo na lunchbox. Pwede mong i-deny na wala kang lunchbox. Pero ang katotohanan, makikita yan sa face. Na ikaw yung matabang may mga colorful pencil sa pencil case, ano. Pero may nakilala na siyang mga rappers. Siya na ang bully. Natutunan niya ang ways. Sumumpang maging villain one of these days at umabot siya sa flip top. Kung saan ito ang pinaka-effective na place, Pistol here. Love ka ng mama mo? Masarap magluto ang mama mo? Pero alam kong may hinanakit ka rin na sa tuwing
Sinasandok mo ang pang-apat mo na plato ng kanin nang sama niya makatingin. Siguro ngayon okay na, pero dati mahirap din sila. Mahal ka ng mama mo, pero mas mahal yung bigas, matuto ka naman daw magtira. Love ka ng mama mo, pero di mo love mama mo pare. Nakita mo ba siyang maglaba dati? Na grabe kung makabrush na napakaitim na kwelyo ng iyong uniforme. Artista na daw to eh. Eh parang rape lang, pilit pagkakapasok. Eh di marami ka ng pera ngayon, bili ka bagong batok. Eh ano naman kung may skincare si Goryo? Masama na pala na ang balat alagaan, pinagtawanan mo pa ng harap-harapan, ang mga tigyawat mo nga sa likod, hindi mo maagapan. Alam naman natin, pag may mga tigyawat sa likod, napakarami niyang toxins, napakarumi ng katawan. Iba't umaas pang malinis ang hayos na yan. Inasar mo pang mabahaw si Marshall, ikaw rin naman. Napakayabang nito ni Gago, porkit ang daming gigs na bago. Tinitimbang ka muna bago, ilagay sa cargo ng eroplano. Nalalaman ng Pilipinas pag sa ibang lugar to dumadayo. Nadedetect ng Richter scale pag may lakad to si Carlo. Kaya bad trip sa'yo si Cardo. May napansin nga ako na scene. Nung tinutok na sa gang nyo, magkahati kayo ni Crazy Mix sa buong screen. Tabang Quiapo! Tabang Quiapo! Tabang Quiapo! Tabang Quiapo! Tabang Quiapo! Yung katabaan mo, Litaw Chong, nung narinig ko nga yung Baby Giant, akala ko ikaw yun. Pero mayaman na to ngayon. From kangkong to kampiyon. Kaya feeling lodi na. Kaso mas naging corny pa. At naging shit yung lohi ka. Feeling boss si Baby Josh, naging Josh, mohi ka. Sayang, hindi ko maiintindihan yung reference na yun, no? Wala akong idea. Ano? Punong-puno ng insecurities. Pinagyabang niya pa kay Akata na hindi raw siya magbibigti. Kasi nasa kanya na lahat habang si Nico humihikbi. Kontento ka sa buhay, tas yung ethics mo, ganito lang kaikli. Kung kontento ka sa buhay, pues yung misis mo hindi. Oh, kalma. Hindi ko dinadamay misis mo. Kalma ka lang, pre. Naaawa nga ako eh. Niloloko mo kasi. Sinasabihan mong, wala, di pa yan matigas. Wala, di pa yan matigas. Putang ina, huwag mo nang isipin na importante may pambili tayong bigas. Ano, punong-puno ng insecurities. Kaya kinondisyon niya na sa liga na to, di daw sikat ang mga gwapo. Abra, Apex, Smartglass, Nikki, Zaito, gago! Wala nang creativity, bitaw mo tol. Lahat bunga na lang ng inggit. Nakikita mo anong meron sa amin pag nagmamasid. Nakikita mo naman anong wala sa'yo pag nakapikit. Kaya tama, inggit! Kaya tamang, lait na lang ng mga bagay na wala sa kanya para makahigit. Kahit sa loob-loob niya, gusto niyang mapa sa kanya lahat ng anggulo kong binanggit. Kasi, nanlilimos ka na lang ng atensyon. At yun ang katotohanan na hubo. Pinapapangit yung magandang imahe. Baka sakaling may mauto. Kaya madalas kang tumingin sa mga tropa sa likod pag may magandang linyang nabuo. Kaya madalas kang gumaganto pag nadadala ka ng pugso. Kahit putang ina mo, mukha ka ng spoiled na bunso. Ha. Ganto si J-Block, pag kalmado lang. Astig talaga. Kaya pala din ito mabasag-basag, plastic pala. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points in round 2 ni J-Block. Yung
yung sinabi niya na magaling magbasa, kung paano niya inano yun, kung magaling ka magsulat, ako magaling magbasa, parang ganyan yan eh. So yun, okay yun, nagustuhan ko yun. Tapos yung ang sama niya makatingin yun tungkol sa Ermat dahil sa pang-apat na sandok niya ng kanin, parang gano'n. Tapos yung parang rape lang, pilit nakapasok. Yan, sa tingin ko, isa yan sa pinaka na gustuhan kong paglaro ng kumbaga na yung analogy, wordplay, whatever. Yan yung isa yan sa pinaka nagustuhan ko. Tapos yung Baby Giant, akala ko ikaw yun, ang kulit lang. Sakto, huling pinanood kong Battle Smugglers tsaka Sharon. Kanya, alam mo yun, kumbaga, wala, mas sariwa sa utak ko yun. Tapos kung kontento ka sa buhay, yung misis mo hindi, ang kulit lang na gano'n yung kung paano nyo nilaro yun. Tapos yung makikita kong wala pag nakapikit, yan, malakas din na linya yan, pero mas ang ganda lang nung wordplay dun sa parang rape lang, pilit nakapasok, pagkakapasok, yan. Tapos yung plastic pala, kaya hindi mabasag kasi plastic pala. So, parang naka-warm up na si J Black. First round nakuha ni Pistol, second round nakuha ni J Black. Pero parehas kulang para sa akin. Hindi yan yung alam kong kakayahan nila parehas. Yun. Sayang lang kasi champion sa champion eh. Tapos parang medyo ano siya, may pagka-underwhelming. Diba? Siguro mas nag-expect ako sa kanila. Plus marami nagre-request. So, hindi yata nakatulong yon. Tapos pata natin round 3. Hopefully, ito, bakbaka na talaga to. Pakinggan niyo maigi ha. Round 1, inamin niyang ginaya niya ako. Baka masyado kayong naliligaw. At props, nalakasan ako sa mga estilo mo't bitaw. Pero lumakas ka lang kasi naging ako ikaw. Man, sinasapak daw ako sa comp shop. Paano mangyayari yun? Sasapakin ako sa comp shop, kami may-ari nun. Pangilan to, piling pogi. Lunchbox ko daw Mickey Mouse. Gago, Rocky Rupi. Pwede ba manakit? Pwede manakit? Okay, tama yun. Hihingi muna ako ng consent. So pag-usapan naman natin yung asawa mong ginagawa mong content. Pag-usapan natin yung asawa mong ginagawa mong content. Game? Tangina, para sa views at likes yung asawa niya, binabastos niya ng ganun-ganun lang. Nung nag-trending yung nililimas-limas niya yung puwet, agad pa yung nasundan. Kahit aware kang pinanood ka lang dahil sa puwet mong pinaglalaruan, mahiya ka naman, J Black, asawa mo yan. Kaya na. Real shit, pare. Real shit, pare. Oh, shit. Real shit, pare. Alam niyo kasi kung ano yung nakakatawa? Para sa like at views, handa niyang gawing content pati puwet ng asawa niya. Kinangina, lahat daw ng kikitain ng video, mapupunta naman daw sa anak. Walang labis, walang bawas. Eh bakit hindi mo pa piniga yung suso para mas marami kang panggatas? Tangina mo! Alam niyo ba kung bakit ito naging ganyan kadesperado? Hindi niya kasi na-enjoy yung perks ng kampyonato. Unang laban kay M-Site, buong-buo kanyang kinain. Wala kang nagawa sa Martial nung bigla kanyang harangin. Kay Harlem, sigaw niya, rare-rirolo kasi kalaban niya si Harlem. Ang dami ng R na sayang lang yung oras namin. I get that. Papa ka na. May bagay na bumago sa yung nakagawian. Di madali maging magulang, di maitatanggihan. Pero isn't it ironic na tumatanggap ka ng laban para makapag-provide that siya ay mabigyan? Pero kada hindi ka magpapakita ng laban, siya din yung ginagawa mong dahilan. Tama, di ba? Sa buong battle rap career niya, hindi ba strange na isa lang yung pinaka-decent niyang performance versus range pa? Tinira-tira yung tropa. Lumabas yung pagka-plastic labo. Yung kaibigan ni Real Talk,
Nilabas lahat ng baho. Kung pinakain mo siya ng alikabok, that means matagal na yung nakatago. Diba? Si Range, isa sa mga big names ng Cebu at siya yung hype man. Di ko alam kung alam nyo na yun. At naglakas loob ka lang kumalas sa grupo niya pagkatapos maging kampyon. Dati pag si Range nada-down, inaangat ko, o talaga bang ganon? O sadyang sa oras na bumagsak man siya, alam mong kasama ka dun. Ikaw ang #1 defender niya sa haters, sa trolls. Kapag may kaaway, lagi kang handang gumera sa front. You always acting like you care, sumasalo ng insult kasi nagbe-benefit ka sa pagiging involved. Fuck you! Tangina. Ngayong di nag-benefit sa pagiging champion sa poder ni Range, balik na. Pero hindi na mababalik yung masasakit na salita. Kung nagawa mong mag-survive sa gubat, di na yan nakakabigla. Kasi hanggat may makakapitan ay buhay ang linta. Ganda no, Ender. Hanggang may makakapitan. Buhay ang linta. Bigyan ko 3 points si Pistolero sa ano na yon, sa round na yon. Hindi ko na gawa ng minus yung konti siyang nakalimot dahil nabawi rin naman niya kagad. Yung kami may-ari nun rebat, okay yon. Hindi siya 10 out of 10 na klase ng rebat ni Pistol, pero swak na rin yun. Tapos yung mas marami kang panggatas, ang kulit lang nung word association na yun kung paano niya dinala doon. Yung layers nun. Tsaka yung hanggang may makakapitang buhay ang linta. Yun, solid yung tatlong yun na gustuhan ko. Maayos yung parang ano lang siguro masyadong seryoso yung mga angles kanya hindi masyado nagamitan ng mga punchline o laro. 'Di ba? Siguro yun yung tingin ko. So tingnan natin ang round 3 ni J Black. Grabe na nito. Drama. Iyak ako. Hey! Basta lang daw yung decent ko na performance. Sabi nito. Huwag kang mag-alala. 2 na pagtapos nito. Round 3 na! Ihanda na ang heart. Kasi papunta na tayo sa exciting part. Paano nga ba gawin ang estilo ni Pistolero? Line marking, crowd manipulation, stating the obvious, exaggeration, at angles na alam niyang mag-a-agree ang majority ng crowd. Witty jokes at rebuttals niyang nakaka-proud equals pistol here. Pumutok pangalan mo kay Emar. Renown mo yung complex wording. Si Batas, Zenlock Goryeo, pinagmukha mo na Bonjing. Ha! Galit na galit sa complicated elements. Pues, wala kaming pake sa yung sentiments. Hindi kami ang mag-a-adjust para mag-gets mo aming reference. Hindi ko naaalala ang ginawa kong Bonjing ni Pistolero. Tama ba yung narinig ko? Parang body bag siya nun eh. Hanggang ngayon kino-quote pa ako dun eh. So tama ba? O siya yung ginawa kong Bonjing. Hindi ko alam kung tama yung pagkakarinig ko. Kasi 85% sa mga yan, kilala ko sino si Madara. Tama? See the difference? At yung ibang 5% nangingirot na ligaments. Malungkot naman childhood ng other 5% at yung natitirang 5%, malamang sa bag may efficacent. Diba? Kaya galit sa anime ni Goryeo. Kasi di niya gets. Yung mga kagrupo niyang nagko-cosplay at nag-anime reference, sa trabaho ka kasi si nanay, pinag-iigib ng walang hinto. At pag sumilip ka sa TV ng kapitbahay, pinagsasarhan ka ng pinto. Di ko sinasabing mali ang tumulong sa magulang. Gusto ko lang na matutunan mo na kung hindi mo na-enjoy ang pagkabata, irresponsable mga magulang mo. Childhood ni Akata, kinumpara niya sa sarili niya. Wala naman kayong pinagkaiba, pareho lang kayong tanga.
Iniwan siya ng nanay niya kasi trabaho ang inuna. Habang ikaw di mo na-enjoy yung pagkabata kasi pinagtrabaho ka na muna. Kaya ibahin mo kami sa'yo. Ikaw yung dapat na ma-conscious. Nag-breakdown ng estilo, hindi no? Tawag dyan, hocus-pocus. Alam na agad ng mga tao kung saan angulo siya nakafocus at anong naiambag mo na bago. Wala no, nagde-define ka lang kasi ng obvious. Oo, no? Parang buong battle masyado seryoso nga talaga yung mga angles sila sa isa't isa. Parang nawala yung pagiging fun at competitive ng sa battle. Laging anuhan lang talaga. Parang silipan lang ng buhay at personality. Parang gano'n yung nangyari. Malamang yung angulo niya, hayag na internet available. At kung ano lang yung mas naaalala ng tao, kaya mas lalong relatable. Kaya galit ka sa mga komplikado kasi nabanggit ka ng champion, 666, 999, range, ganyan ka ka-predictable! Oh, lumalayo na ba ako mga pare? O kailangan ko pa talagang gawin yung ginagawa niya para mag-gets na marami? Game? Sige, 3GS, pinaka-accessible na angulo. Pero disclaimer lang, lahat ng sasabihin ko hindi to totoo. Sir, pagtapos ng laban na to, ano kasunod? Shernan versus Sak Maestro. Siyempre, off-cam, tatawagin muna ni Sir yung mga hurado. Pansinin nyo mga gago, kasi hindi pa to nagmimintis. Lahat ng hurado na tinawag, biglang may tatabi dyan na 3GS. Pag oras na ni Sak Maestro, pasimpleng bubulong yan ng hindi naman rekta. Parang nagamit na yun ah. Hindi totoo. Parang nagamit na yun ah. Basta ganun yung buod. Hanggang sa ma-distract yung mga judges at hindi na marinig yung linyang kasunod. Mga maliliit na bagay na pwedeng makaapekto sa napaka-importanting laro. Mga bagay na hindi ka pwedeng magkamali kasi magiging isa yang makasaysayang tagpo. Tapos sisirain lang itong mga selfish na bobo. At yan ang sagot sa tanong ni Apex kasi Enigma, paano nyo naloko? Ano? At speaking of Apex, Pex, isa kang malaking hangal. Lumaki sa streets ng Valenzuela tapos iyakin pag may sugal? Nang dahil lang sa sugal, yung kredibilidad ng liga nagawa mong itaya. Nung nag-flop pagiging seaman, eto nagbigay sa'yo ng pamingwit at bangka. Sa 3GS kagalit, kaya Enigma ka magwawala. Sisirain mo yung liga na dahilan kung ba't hindi ka na namamakla. Ano idol? Battle tayo minsan. Panigurado. Ano idol? Battle tayo minsan. Panigurado, walang susugal sa akin nun. At wala akong mga tropang ganto na magkokontrol ng sitwasyon. Kung saan at kailan, ikaw na bahala magdesisyon. Di ba champion ka sa lahat ng liga? Hindi lang ikaw ang ganon. Ayos pa ba? Next angle. Next angle, game? Yeah! Pagsusulatan ng 3GS. Hindi naman yan totoo. Kasi wala pang panalo si Lil Weng, ay sus. Bakit mo nga naman susulatan yung kagrupo mong hindi kayang magbigay ng views? M-Site, Shernan, Lipcram, K-Ram, Pistol, Acer. Oh, kalma ka lang. Gusto ko lang nasabihin na pag pumupunta akong Manila, sila talaga yung mababait at namamansin sa amin. Hindi suplado tulad ng uprising. Kaya kupal ka, bro. Pabayaan mo silang maging maarte. Kasi depende na yan sa tatanggap. Pabayaan mo sila na dumiskarte kung anong gagamitin nilang sangkap. Sa kultura dapat balanse. At lahat tayo dito may ambag.
At isa ka sa responsable kung ba't namamatay creativity sa battle rap. Kaya ka nananalo, kaya ka magaling sa crowd control kasi naloloko mo mga tao. Kaya ka palaging nananalo kasi binobobo mo mga hurado. Wala kang pinagkaiba sa mga politikong abusado dahil kung matalino kayo, hindi niya kayo kontrolado. Kaya Mot, ha? Yung kinatatakutan mo na baboy, tapos ko lang i-marinate. Pare, wait, sa next battle ha, wag na puro hate. Alam ko lang naman bakit sa may mga sariling estilo galit ka, mate. Kasi ang tagal mo na dito, wala ka man lang na-establish na sarili na estilo na ikaw mismo nag-originate. Kaya para man lang sa mga matalinong nakagets, mission cleared. Nag-backfire estilo mo, tol. Pew, pew, pistol here. Suplado ba mga pricing? Tangina. Mabuti nga pinapansin kita eh. Alo ka la. 1, 2, 3, 4, 5. 5 points ang third round ni J Black. 3 points si Pistol. So, round 2 and 3 nakuha ni J Black. Ang haba lang ng mga rounds. Ayan, oh. Kitang-kita. Mas mahaba round si J Black. So, yun yung ano niya. Baka kayo na rin bahala. Kayo, ano ba tingin nyo? Titignan din natin sabihin ng judges. Nagustuhan ko yung dalawa na pagkatas nito rebat tungkol sa isa lang ang magandang performance niya. Tapos yung pinagsasarhan ka ng pinto, yung kapag nakikisilip sa TV ng iba. Tapos ganyan kaka-predictable. Pero sa totoo, para sa akin, parang yun yung mga mas gusto kong marinig na gamitin sa battle na angle eh. Kunwari, kalaban mo si J Black, gamitin yung 999 gang o yung 666. Yung mga ganong klaseng angle na as in given. Kasi alam nyo naman hindi ko naman trip talagang umungkat ng malalim na personalan. So, yung mga predictable, yung mga usual na angle o usual shit, para sa akin yun yung kung paano mo gagawing creative yung atake mo. Yun siya. So, kaya madalas ang angles ko sa battle, name flips o yung sa crew o sa kanta, yung ganun lang. Yung, kumbaga, common knowledge ng general public pagpalagay na o kahit ng mga casual fans. Yun. Parang hindi ko gustong mag-angle ng mga malalalim na hindi nyo alam. Yun. Kumbaga, hindi ko business yun. So, nagustuhan ko lang kung paano nyo ginamit yun. Kasi, kung paano nyo nilatag yun. Pero in essence, talaga, gusto ko ganun yung battle na yung mga usual lang na, yung mga typical na pwedeng talakayin lang yung tinatalakay. Tas yung kay Apex, parang, syempre, call out kay Apex yun. Tas yung ang ano niya nung tumigil ka magsiman, ito yung nagbigay sa'yo ng pamingwit at bangka. Ang gandang laro niya. Tsaka yung hindi lang ikaw ang ganun. Nakalimutan ko paano niya ginamit yun. Pero yun. So, hindi ko masasabi na body bag siya. Kasi nabitin ako sa performance nila parehas. Pero, yun. Kung i-disregard natin yung time limit, makikita mo yung diferensya. Kagaya niyan, 337 is to 451. So, merong mahigit 1 minutong lamang si J Black. Ang dami mo nang pwede sabihin dun. Sa 1 minuto na yon. Ganon din yung 3:30 at 5:18. Halos 2 minuto. Tapos 3:41 to 5:56. Mahigit 2 minuto. Ang dami niya. Kumbaga, kung titignan mo yung difference ng scoring nila per round, parang hindi rin justified yung haba ng round. Pero, i-disregard ko na yon. Basta, yun.
2 and 3 nakuha ni J Black. Round 1 kay Pistol. Spatan natin sabihin nila. J Black, sa pambeses ko na gusto niya yung laban na yun. Ang boto ng urado, 5-0, mag-i para kay J Black. Yun. Thank you palagi kay Sir Arik. Kasi dapat sana talaga ayokong lumaban ngayon. Sabi niya na gusto niya makita ng mga tao kung ano talaga ang kaya ko. At salamat sa mga nang di sa akin sa comments. Yun yung dahilan ko ba't nagkaganto. Gasolina yun. Yo, Pistol here. Maraming salamat kay J Black. Sobrang solid, sobrang na-impress ako at sobrang kailangan ko ng mga gano'n. Nauga ako doon at babalik tayo ng mas malakas pa. Yeah! Ayun, simple lang. Obvious naman, no? Basically, na-outsmart talaga ni J Black si Pistolero. Pistolero na taga-diffuse ng style pero na-diffuse ni J Black yung style. Diba? So, ayun man. Masterful. Yeah. And upset of the night. Round 1-3, J Black. Gulat ako sa pag-expose niya ng style ni Pistol. Tapos nagdagdagan pa niya ng mga angles na, wow, parang refreshing na. Yun ko lang narinig yung iba doon. Yeah, so yun, kakagulat, solid. Yun ang maganda sa mga ganitong event, sa mga ganitong battle. Expect the unexpected. Round 1-2-3, J Black. Binoto ko si J Black. Mas effective. Pasok yung punto. Nabutas niya si Pistol. Comedy nandun. Energy niya hanggang dulo. Nabasag niya si Pistol. Sa laban na to, parang pinatunayan niya na yung pag-champ niya hindi wala lang. Saludo kay J Black. Respeto kay Pistol. Yun, J Black, strongest performance na pinakita niya baka all over the year or yun, effective to the point na pag bumabanat na si Pistol, nadidilute yung line marking style marking na ginagawa niya. Overall solid, talagang perfect 10. Hindi siya dragging, tsaka habang tumatagal mas lumalakas sa J Black. Yo, Zaki, binoto ko si J Black all 3 rounds. Unang round, nag-start si Pistol, di ba? Parang siya yung, kala ko nga kanya na eh. Tapos, first round ni J Black, medyo hindi pa ganun hindi pa nagbibuild yung momentum. Tapos nung nag-build na yung moments ni J Black, sunod-sunod na hanggang third round. Tapos, nakakagulat. Tapos, gusto ko rin yung angles, yung punches, paano niya pinerform yung material niya all 3 rounds. Sobrang dalan-dala niya, sobrang solid. Bukod pa doon, syempre yung kalaban niya, Pistolero yun eh. Hindi naman yung basic na kalaban, kumbaga champion din yun eh. Para magawa mo yun sa kapwa mo champion, sobrang solid na performance doon. Congrats kay J Black at syempre props pa rin kay Pistol. Yeah, saludo sa dalawa. Respect. Yeah, congrats parehas kapwa champion. Yeah. Sino kaya magcha-champion sa taon ngayon? Yeah, pero yun, no hate at all. All love. Kahit sinabihan mo suplado nga pricing. Kahit sinabihan mong, hindi ko alam kung ako ba yung nagmukhang bonjing o si Pistol yung nagmukhang bonjing. Yeah. So, yun. Sa lahat ng mga nag-request nito, ito na yun. Sino pang gusto nyo isunod ko? Babasa ako na ilang comments din. Konti tayong oras. Siguro mga 3 comments. Dahil taing-tain na ako. Ito. Latest na nag-comment si K-Jap. Pucha. Ano to eh. Nakalimutan ko kung nasang bansa na siya ngayon. So, sabi niya, facts. Flip top number 1. Kaya nakaka-proud na kahit short-lived nakaapak ako sa pinakamataas na level at pinakakilalang battle rap league sa buong mundo. Yeah, kamusta ka pare? Mag-reach out ka sa Instagram ko, yo. Yun lang. Siguro dahil sa sinasabi ko tungkol sa flip top sa buong mundo na parang tayo talaga yun. Kapag sumali tayo sa liga sa ibang bansa, lalo na ng ibang lahi, hindi ibig sabihin na nagle-level up tayo. Kumbaga, tinutulungan natin sila sa totoo lang. Sabi ni
Levi San Jose. Levi ba o Levi? Hindi ko alam. Sorry kung mali. Kung alin dun, hindi ko alam. 6643. Sabi, dami na ads, loads, nakakatuwa lang honestly. More power. Wow, salamat. Hindi ako sure kung dapat talaga hindi siniskip yung ads para mas mag-monetize. Pero kung yun nga talaga siya, salamat sa hindi nagsiskip ng ads. Alam mo yun, syempre malaking tulong yun sa akin. At pare, kung isipin nyo dati, panahon ng local TV, puro advertisement. Hanggang ngayon, syempre. Pero syempre ngayon meron ng streaming. Sanay na tayo na walang advertisement. O nasanay tayo sa, kumbaga through the years, nag-evolve ang pagnood natin, di ba? Pero tangin na dati normal yun. So ano ba naman yung konting ganon kung may maisusukli kayo pabalik sa mga content creator, malaking tulong yun sa amin. So yeah, salamat sa iyo. Sabi ni Almighty 4241, more review sir. Di pwedeng walang review mo sir, hinahanap-hanap ko na. Naputa, parang drugs na to. Pero salamat pare. Syempre nakakatuwa na meron mga nag-aabang talaga ng mga review ko. Sana hindi kayo magsawa at sana hindi kayo mawala ng oras. Yun. Tas sabi ni sino pa ba? Sabi ni King Nazario F3G, came here because of Looney said. Spatan nyo review ni Batas. Okay yun. Puta. Salamat Looney. Salamat sa lahat ng mga kapwa ko battle MCs na sumisilip din sa channel, sa reviews ko at nag-shout out. So yeah, pagmamahal mga pare. At congrats sa iyo Looney. Alam ko kinasal ka na ba? Parang yun na nakikita ko sa Instagram o sa social media, tsaka may bagong single, yung may nanalo na. So yeah, saludo sa iyo pare. Siya ang parang top dog ng flip top. Yan, sabihin ko na rin na malaking bagay sa akin na kumbaga nakapang-abot kami ni Looney, nakapag-battle kami sa sunugan. Kumbaga siya yun. Siya yung main man. So yeah, respect sa kanya. Tapos ano pa ba? Sir Batas, sabi ni Cristanzonio 8977. Sir Batas, would it be possible po if kayang mapakita mo po yung hip-hop scene dyan sa Canada? Oo, plano ko yun. Kung yung hip-hop scene ng mga Pilipino o battle rap scene sa June 21, may event ang Hiraya, magpa-perform ako, may set ako doon, tapos lalapag din si EJ Power dito para bumatel. So plano ko rin i-document yon, i-vlog yon. At soon plano kong silipin yung eksena mismo dito ng Toronto, hindi lang sa hip hop kundi music in general. I-document ko rin para din makita nyo dyan, makita nyo yung yung flavor at yung sistemahan dito, ganon. Plano ko siyang i-document unti-unti. So sana magustuhan nyo kapag nandyan na, di ba? So yeah, okay na siguro yun. Salamat sa lahat ng oras, salamat sa lahat na nanonood, salamat sa lahat na nakikinig. Alam nyo na yun pare, malaking bagay talaga sa akin yun. At syempre, kumbaga meron akong rason para tuloy-tuloyin to kasi meron nag-aabang, 'di ba? Hindi to tamang isang bagay na kunwari kagaya ng music na kahit walang makinig gagawa ako ng music, 'di ba? Ito, kumbaga parang hindi ako gagawa ng reviews o reaction videos kung walang manonood. Kasi pwede ko siyang panoorin nang hindi ko ginagawa to, 'di ba? So, 'yun. Thank you sa lahat. Salamat kung umabot ka nga sa oras na to. Kung hindi ka pa nag-like and subscribe sa page, sa channel, alam nyo nang dapat gawin. Yun lang. Kita-kits ulit. At
Yun. Salamat sa Flip Top Universe. Alam nyo na yun, paulit-ulit ako sinasabi ko yun, pero kasi totoo yun, as in taos puso yun, totoo yung pasasalamat at appreciation ko sa buong komunidad na yan, lalo pa ngayon na nasa malayo na ako. Kumbaga mas reminiscing na lang sa akin lagi, parang looking back, syempre astig na tangina, no, nagawa ko lahat yun, naging parte ako noon, na-experience ko yung mga puta, ilang taon yun, pare. So, sobrang solid na naging parte ako nun. At, basta yun. Alam nyo na yun, pare. Hanggang sa muli. Peace!